Nabankrupt ako kaya nagpunta ako sa ospital para mag-donate ng tamod. Sa loob lang ng 2 taon nakapag-donate ako ng mahigit 700 beses. Halos araw-araw. Pagkalipas ng 2 taon kumita ako ng kabuang $26. 26,000. Itinago ko ang katotohanang nag-donate ako ng tamod. Makalipas ang 20 taon idinemanda ako. Sa 700 donasyong iyon 533 ang nagresulta sa matagumpay na pagbubuntis. Ibig sabihin ako ang biological na ama ng mahigit 500 bata sa kanila. 142 ang nais malaman kung sino ang tunay nilang ama. Nagsama-sama sila sa isang kaso at hiniling sa hukuman na ibunyag ang aking pagkakakilanlan. Sa kabutihang palad sa bawat donasyon ko, pumirma ako ng kasunduan sa pagiging kompetensya. Hanggat nananatili akong hindi kilala, walang makakapag-expose sa akin. Inabot sa akin ng abogado ko ang isang sobre. Sa loob nito ay mga file ng 105 bata. Agad kong tinanggihan tanggapin ito. Pagdating ko sa bahay itinapon ko ang mga dokumento sa basurahan. Pero tuluyan akong nilamon ng kuryente. Sa huli ng sapalaran ng isang file at binuksan ito. Nanlamig ako. Ang anak na iyon ay isang profesional na manlalaro ng soccer. Yon ang pangarap ko mula pagkabata. Nabubuhay siya sa buhay na lagi kong hiniling. Pinuntahan ko ang isa sa mga laro niya. Nakita ko siyang umiwas sa mga depensa at umiskor ng panalong boat. Mas naging excited ako kaysa kaninuman sa stadium. Doon ko natanto kung gaano kalakas ang aking mga giving. Dala-dala pa ang excitement na yon binuksan ko ang isa pang file. Ang anak na ito ay isang barista. Pumasok ako sa cafe at umorder ng kape. Kinakabahan akong kausapin siya sa unang pagkakataon. Mukhang mainipin siya nalaman kong kahit barista siya ang pangarap niya ay maging aktor. May audition siya ng araw na iyon pero pinag-overtime siya ng kanyang boss. Kung niliban siya at bumagsak sa audition mawawalan siya ng trabaho at magiging kalye. Bumalik ako sa kotse ko at tuluyang gumuho. Hindi lahat ng mga anak ko ay namumuhay ng maayos. Sa sandaling yon gusto kong gumawa ng isang bagay para sa kanya. Bumalik ako sa cake. Ibinigay ko sa kanya ang susi ng kotse ko at sinabing pumunta siya sa audition. Nanatili ako at siya ang pinalitan sa trabaho. Naguluhan siya. Hindi niya maintindihan kung bakit tutulong sa kanya ang isang estranghero. Pero kahit papaano nagtiwala siya sa akin. Pagkaalis niya dumating ang kanyang boss dahil wala siya. Nasipa siya sa trabaho. Labis akong nakonsensya. Akala ko lalo kong pinalala ang sitwasyon. Naghintay ako sa ilabas. Hindi alam kung paano siya haharapin. Sa kabutihang palad, pumasa siya sa audition. Opisyal na nagsimula ang kanyang pagiging aktor. Ang biglaang kaligayahang iyon ang tuluyang humila sa akin. Nagpa siya akong makilala ang lahat ng aking mga anak bilang isang kung maayos ang kanilang pamumuhay na layo ako. Kung hindi gagawin ko ang lahat para matulungan sila. Nasaan ang mga anak ko? Mga lifeguard, male technician, tour guide, modelo. Dahil sa aking mga lahat sila ay magaganda at gwapo. Sinimulan kong tahimik silang protektahan nang ang modelo kong anak na babae ay nakasuot ng mahahalay na damit sinundan ko siya at sinigawan ang sinumang may masamang intensyon. Nang ang lifeguard kong anak ay walang pagkakataong makapagsagip. Nagpanggap akong nalulunod para lang maramdaman niyang may silbi siya. Nang ang singer kong anak